Ang guild. Mula dito ay kumikita ang mga player. At sa mga guild na iyon ang Phoenix Guild ang mayroong lahat ng uri ng katiwalian para makakuha ng kapangyarihan at pera para maging Korean number 2 guild. At dahil sa pinapakita na korupsyon ng Phoenix Guild, mas lalong kuminang ang idealistang ideya ng Mesha Guild. Sa HQ ng Phoenix Guild kausap ni Kim Woojin ang isang lalaki. At nagsabi ito ang kontrata ng Phoenix Guild. Habang inaabot ang isang papel. At muling nagsabi ang bawat pag-clear ng dungeon ay may mga karagdagang bayad. Habang binabasa ni Kim Woojin ang kontrata, naisip niya na hindi iyon sapat para makabili ng mga gamit pero mukhang wala siyang magagawa. Nagtanong si Kim Woojin, paano mo mapatunayan ang kredibilidad bilang isang player gayong walang paraan para ipakita ang status window maliban sa iyong sarili? Nakangiti lamang ang kausap habang naglalapag ng mga papel. At sumagot ito ang Dark World Surrogate Skill page. Pumili ka ng isa at punitin mo. Kung isa kang player pwede ko itong kumpirmahin gamit ang aking matawikan nito. Nagulat si Kim Woojin sa nakita dahil ito ang Hemotoxin skill page at maaari makuha doon. Ayon kay Kim Woojin, ang pagpalat ng dugo bilang isang lason ay abilidad na napakahirap kontrahin. Simple lang ang abilidad na iyon. Pero sa tulong ng Blood Golem skill magiging doble ang epekto nito at kapaki-pakinabang na abilidad. Pagkatapos ng pag-aanalisa kinuha ni Kim Woojin ang isang papel at pinunit sabay sabi ito ang pinili ko, at pinili nga niya ang Hemotoxin skill page. Kasabay nito ang biglang pagliwanag ni Kim Woojin at pagtanggap ng kanyang katawan ng abilidad. At lumipat ang istorya sa loob ng isang dungeon habang pinag-uusapan siya ng kanyang mga kasama. Nagtanong ang babae bakit si Kim Woojin ang naging bagong hunting dog. Mukhang hindi naman siya nababagay maging hunting dog dagdag pa ng babae. Biglang bumulong ang kalbo sa babae. Sa guild na ito ang ugali niya ang pinakapangit sa lahat. Nagulat ang babae at napasagot muling bumulong ang kalbo kung manatili ka sa tabi niya ng mas matagal, maiintindihan mo kung gaano kasama ang pag-uugali niya. Nang biglang sumigaw si Kim Woojin. Parating na sila maghanda sa laban. Nang bigla ay tumunog ang cellphone at nagising. At napasabi si Kim Woojin sa sarili, namatay na ako ng minsa. At muling nabuhay. Pero nananaginip pa rin ako. Ngayong nakabalik ako sa nakaraan. Makikilala ko pa kaya sila. Lumipat ang eksena sa Guanan Sports Park. Dito ay nagtagpo ang grupo ng mga hunter. Nagtanong ang isa sa kanila, dumating na ba ang lahat? Biglang nagsalita ang babae. Ito ang unang beses ko mag-hunt. Ang kailangan lang namin gawin ay magtiwala sa iyo Joseph, tama ba? Sumagot naman si Joseph ito na ang pang-apat ko kaya magtiwala lang kayo sa akin at sumunod. Anyway, kailan darating ang huli nating kasama? Tanong ni Joseph. Biglang dumating ang isang bulok at mausok na sasakyan at napatingin ang lahat. At nagsalita ang isa. Ang lalaking yan napakabagal niya, sabi niya ito ang first time niya. Mukhang kailangan ng baguhan na yan ng disiplina. Sumagot naman ang babae. Tama, dapat nga ay magpasalamat pa siya, buti nga at tinanggap pa natin siya sa party natin. Ano ba yan? Ang pangit naman ng sasakyan na yan. Sumagot naman ang malaking lalaki. Tingnan mo siya, mukhang hindi din siya nakatanggap kahit ng guild supply. Sumagot naman ang isa pa. Mukhang sa unang pagsubok niya nakafocus lang siya sa kanyang sariling kaligtasan. Muling sumagot ang malaking lalaki. Kalimutan mo na yan, Terena. Sumagot naman si Joseph. Sige, isipin nyo na lang na kulang tayo. Nakabili na nga din pala ako ng bagong sandata, wika pa nito. Habang si Kim Woojin nakasunod lamang sa kanila habang nakikinig. Lumipat ang eksena sa isang silid. Dito ay ipinapaliwanag sa kanila ang mga bagay na dapat nilang gawin at layunin para makapasok at maklear ang dungeon. Goblin Cave E-Rank Dungeon First Floor. Ang kondisyon para makapasok ay player level 10 o pababa. Party na meron lamang 5 miyembro. Ang pangunahing layunin, ubusin ang lahat ng goblin sa dungeon. Nagsalita ang lalaking nakasalamin. Pakiusap, siguraduhin nyo ang lahat. Kung merong may problema o may gustong umatras ay sabihin na agad. Kung wala, pakiusap, pakisuri ang inyong kagamitan muli. At sinuri nga ng grupo ang kani-kanilang inventory. Habang si Kim Woojin ay tahimik na nag-iisip. Nang mapagtanto na wala siyang kilala sa mga ito. Napagpasyahan niya na wala siyang dapat ipag-alala sa mga yon. Sa pagdating nila sa labas ng dungeon habang naglalakad. Nagsalita ang babae. Wow, ito ang unang pagkakataon ko makita ito ng malapitan. Sumagot naman ang kalbo. Pag nakapasok ka na sa loob mas mabibigla ka pa. Habang si Kim Woojin ay tahimik lamang na naglalakad kasunod nila. Ilang sandali pa ay nakapasok na nga sila sa loob ng dungeon. Nagulat ang babae at namangha at napasabi wow, isa itong kakaibang mundo.
Nagsalita ang isang lalaki. Pakiramdam ko pumasok tayo sa isang laro. Sumagot naman ang kalbo. Ito ang realidad. Lahat kayo maghanda. Meron lamang tayong iisang buhay. Habang si Kim Woojin ay pinagmamasdan ang paligid. Napansin niya ang maraming mga marka. Napagtanto niya na may malaking grupo ng mga goblin sa paligid. Sa kanyang likuran ay nagsalita ang kalbo. Kim Woojin, yan ba ang pangalan mo? Habang inaayos namin ang base camp, pwede mo bang suriin ang kapaligiran utos nito? Habang si Kim Woojin ay napaisip at sumagot ng sige gagawin ko. Habang si Kim Woojin ay naglalakad palayo. Nagsalita ang isa. Akala ko matalino siya pero mukhang nagkamali ako. Hindi niya alam na yun ay mapanganib isa siyang hangal. Nagsalita ang kalbo. Pero maghanda na tayo para sa pag-hunt. Ang lahat ng gamit ngayon ay atin na. Habang nag-iisa nagsalita si Kim Woojin. Balak nyo kong gawing pain. Gaya ng inaasahan sabay ngiti ng nakakaloko. At dito nagtatapos ang ating kwento. Please like and subscribe para sa mga susunod pang kabanata. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe at suggestion. Muli ay maraming salamat.